Magandang araw sa inyong lahat. Excited na akong ibahagi sa inyo ang isang nakakatuwang paglalakbay sa mundo ng mga hayop. Alam naman nating lahat na ang mga hayop ay tunay na nagbibigay saya sa ating buhay. Pero alam nyo ba na ang parenting styles nila ay nakaka-inspire at nakaka-touch din? Ngayon, titingnan natin ang 10 hayop na may pinaka-cute na parenting moments. Mula sa kanilang mga sakripisyo, dedikasyon, at wagas na pagmamahal, siguradong mapapaaw kayo sa kanilang mga kwento. Tara na, at simulan natin. Sa gitna ng nagyayelong Antarctica, mayroong kwento ng pagmamahal at sakripisyo. Ang mga emperor penguins, kilala sa kanilang matibay na samahan bilang mag-asawa, ay may kakaibang paraan ng pag-aalaga ng kanilang mga anak. Alam nyo ba na ang mga tatay na penguin ang nagbabantay sa itlog, habang ang mga nanay ay naglalakbay ng malayong distansya para maghanap ng pagkain? Talagang hindi biro ang maging isang emperor penguin dad. Sa loob ng halos 2 buwan, matiyagang pinapalooban ng mga tatay ang itlog sa kanilang mga paa para maproteksyonan ito sa lamig. At kahit gutom na sila, hindi nila ito pinapabayaan. Isang ehemplo ito ng hindi matatawarang dedikasyon ng isang magulang, tunay ng kahanga-hanga. Ang mga elephant seals naman ay kilala sa kanilang malalaking pamilya at ang mga nanay dito ay sobrang protective sa kanilang mga anak. Imagine niyo, sa dami ng baby seals sa paligid, kailangan nilang tandaan ang amoy at tunog ng kanilang anak para hindi sila magkamali. Makikita mo ang mga nanay na laging nakaalalay sa kanilang mga anak, pinoprotektahan sila mula sa mga mandaragit at ibang mga seal. Hindi rin nila ito pinapabayaan hanggat hindi pa sila natututong lumangoy at maghanap ng kanilang sariling pagkain. Ang kanilang bond bilang mag-ina ay talagang matibay at nakakatuwa panoorin. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa mga giant pandas? Bukod sa pagiging cute nila, sobrang sweet din nila sa kanilang mga anak. Imagine nyo, halos 14 hanggang 16 na oras sa isang araw silang magkayakap at naglalambingan. Ang mga nanay na panda ay mahilig din maglaro ng kanilang mga anak. Minsan nga, ginagawa pa nilang teddy bear ang kanilang mga anak. Ang mga giant pandas ay patunay na ang pagmamahal at lambing ay universal language. Chapter 4, Snow Leopards, Hanep Magturo. Sa Himalayas, makikita natin ang mga snow leopards, kilala sa kanilang husay sa pangangaso at pagiging elusive. Pero alam nyo ba na ang mga nanay na snow leopard ay sobrang dedicated din sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, mula sa paghahanap ng ligtas na lungga hanggang sa pagtuturo sa kanila kung paano manghuli ng pagkain, talagang ginagawa nila ang lahat para sa kanilang mga anak. Sa loob ng 2 taon, matiyaga nilang tinuturuan ang kanilang mga anak ng mga skill na kailangan nila para mabuhay sa malupit na kapaligiran. Chapter 5, African Elephants, Pamilya Bonding. Ang mga African elephants naman ay may kakaibang family structure. Hindi lang ang nanay ang nag-aalaga sa mga anak, pati na rin ang mga tita, lola, at iba pang mga babaeng elepante sa grupo. Imagine niyo, parang isang malaking daycare center ang kanilang pamilya. Lahat sila ay tumutulong sa pagpapakain, pag-aalaga, at pagtuturo sa mga batang elepante. Ang ganitong uri ng pagpapalaki ng anak ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya at komunidad. Chapter 6, Sea Otters, Kiss and Cuddle. Sino ba naman ang hindi mapapangiti sa mga sea otters? Ang mga nilalang na ito ay kilala sa kanilang playful nature at pagiging affectionate. Ang mga nanay na sea otter ay sobrang protective sa kanilang mga anak. Lagi nilang bit-bit ang kanilang mga anak sa kanilang tiyan habang lumalangoy sila sa tubig. At kapag natutulog sila, magkayakap sila at nag-kiss. Nakakatuwa lang isipin na kahit sa ilalim ng dagat, mayroong ganitong klase ng pagmamahal. Chapter 7, Grey Wolves, Teamwork is the Key. Ang mga Grey Wolves naman ay kilala sa kanilang strong family ties at teamwork. Ang mga magulang na lobo ay parehong naghahanap ng pagkain at nag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang mga nakatatandang kapatid ay tumutulong din sa pagbabantay at paglalaro sa kanilang mga nakababatang kapatid. Talagang isang team effort ang pagpapalaki ng anak sa mundo ng mga lobo. Chapter 8, Harbor Seals, Laging Magkasama.
Ang mga harbor seals naman ay kilala sa kanilang strong bond sa pagitan ng nanay at anak. Sa unang ilang linggo ng buhay ng isang baby seal, hindi ito pinapabayaan ng kanyang ina. Lagi silang magkasama sa tubig at sa lupa. Ang mga nanay na seal ay mayroong special milk na napagbibigay ng lahat ng nutrients na kailangan ng kanilang mga anak para lumaki at lumakas. Chapter 9, Orcas, Swimming Lessons. Ang mga orcas, o mas kilala sa tawag na killer whales, ay highly intelligent creatures at mayroon silang complex social structures. Ang mga nanay na orca ay sobrang protective sa kanilang mga anak at tinuturuan nila ang mga ito ng lahat ng kailangan nilang malaman para mabuhay sa karagatan. Mula sa paghahanap ng pagkain hanggang sa pag-iwas sa mga mandaragit, talagang ginagabayan nila ang kanilang mga anak. Chapter 10, Red Foxes, Playtime Every Day. Ang mga red foxes naman ay kilala sa kanilang playfulness at agility. Ang mga magulang na fox ay mahilig maglaro ng kanilang mga anak at tinuturuan nila ang mga ito ng mga skill na kailangan nila para mabuhay sa wild. Mula sa pangangaso ng maliliit na hayop hanggang sa pag-iwas sa mga mandaragit, talagang ginagawa nila ang lahat para maihanda ang kanilang mga anak sa totoong mundo. Outro, hanggang sa muli. At diyan nagtatapos ang ating nakakaaliw na paglalakbay sa mundo ng mga hayop at ang kanilang mga nakakatuwang paraan ng pagiging magulang. Nakakatuwa lang makita na kahit sa iba't ibang klase ng hayop, ang pagmamahal at dedikasyon ng isang magulang ay universal. Salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang cute na videos.